bagong design, bagong kulay ngayong 2024. Limited edition at yung kanilang standard. Grabe yung ingay mga amigo, no? Kaya man mga amigo, no, kapag tayo ay nag-ride or kapag ikaw ay lumabas at matagalan ka sa labas, mas maganda mga amigo na magbaon ka ng tubig palagi para hindi tayo magkakaproblema sa ating katawan, hindi tayo ma-dehydrate. Diba? So yun mga amigo, dito tayo sa Honda to Exam, Luzon, Panglao. Dahil dito mga amigo, no, may nagtanong sa akin, amigo, ano ba yung magandang motor na bilhin pagdating sa 110cc? Yung medyo affordable price at medyo kilala mga amigo. Kaya naman sakto mga amigo, dahil nandito tayo sa Honda to Exam, Luzon, Panglao, mga megs, may papakita ko ng motor na panigurado na magustuhan nyo. Tara. Mga amigo, Honda Beat Honda Beat 110cc. Bagong design, bagong kulay ngayong 2024. Limited edition at yung kanilang standard. Kaya naman mga amigo, bago simula montage, pasok. Tayo dito, may dalawang variants dito. Mayroong silang dito na limited edition at yung kanilang standard dito. Sa standard mga megs, ito po yung presyo. Yan, nasa 73,000. May down payment siya na 5,000. Yung monthly for 3 years, 3,474. Oops, nahulog tuloy. Iyon. At sa kanilang limited edition na 58th anniversary Honda Philippines Incorporated ay nasa 76,000. Diba? Ganda ng kulay, oh. Puting-puti plus may mga decals dito na sobrang attractive mga pegs, na kapag dumaan to sa harapan nyo ay for sure na mapapalingon ka talaga. Honda Beat 58th anniversary Honda Philippines. So 50 years na po na namamayagpag ang Honda motorcycle sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas. Pero para sa akin, no, mas nakilala talaga sila dito sa Pilipinas dahil sa kanilang Honda XRM na unang nilabas, di ba? So yung mga amigo, tingnan nyo naman dito itong glossy red. Ganda ng pagkakulay, di ba? Parang Ferrari red. Ganda talaga, oh. Tapos meron siyang decals dito na Honda Beat. So parang street edition siya mga amigo, no? Tapos dito naman, yan, no? Ganda tingnan, di ba? Actually mga amigo, nag-improve talaga yung kanilang headlights dito sa design. So parang pinaliit siya na Honda PCX 160. Di ba? Familiar sa inyo yung headlights dito. Although nasa kanyang signal lights ay bulb type siya, pero bawing-bawi naman mga amigo dahil LED na po sa kanyang front headlights dito. At tingnan yung mga aming design, di ba? Ganda, di ba? Pero mas attractive ako, mas na-attract ako sa kulay na to, kulay yellow, Bumblebee. So same ng design sa decals, pero tingnan nyo naman yung kulay dito, cyan blue, di ba? Ganda ng combination at may simpleng decals na bit. Sa kanilang limited edition naman, kulay puti na hindi ata to pearl white, kasi yung pearl white parang may crystal siya na kumikinang kapag natamaan siya ng araw. Ito pure white lang talaga siya pero glossy. So yung ating decal sa gilid, may nakalagay na Honda 58th anniversary, kulay blue, kulay pula, at sa kanyang front fender na blue. At ito mga megs, may logo siya dito na 58th anniversary. So ganda mga megs. Sa katawan niya, wala naman pong may nagbago. Siguro sa upuan niya lang at sa design ng kanyang fairings dito sa gilid mga megs. Ito, yan. Actually mga amigo, yung nagustuhan ko sa Honda Beat dahil kahit na nagbago na yung kanyang front headlights, pero meron pa rin po itong kickstart.
Dahil para sa akin mga amigo, no, mas malaga pa rin talaga na meron pong kickstart yung mga motor natin. Dahil minsan talaga, hindi umaandar yung motor natin eh. Kagaya sa motor ko ngayon na Mio, minsan hindi siya umaandar. Kaya thankful ako dahil meron siyang kickstart na gamit ko talaga. So ASP, naka-enhance smart power. Siyempre FI na po ito mga amigo. So pag sinabi natin na FI, panigurado na matipid po talaga yan sa gasolina. Yung nagustuhan ko mga amigo sa mga lower CC, meron siyang park brake. Yan. Mga gamit mo to mga amigo kapag ikaw ay nag-park sa mga mataas na kalsada, para pag ginanyan mo siya, hindi po gagalawin yung motor natin kahit iwanan mo na siya. Tapos kapag undago na po, push mo lang to at pusa na po na babalik sa normal. Yan po ang purpose ng park brake. Same po mga amigo sa mga sasakyan natin. So ganda rin dito mga amigo, so, hindi na po siya glossy dito. So magaspang na tsaka iwas gas-gas. Ang ganda ng design ng kanyang fan headlights. Mga lining dito, yung mga guhit-guhit. Saka ang ganda ng pormahan ng kanyang headlights ito mga amigs. Kita nyo? Ayan o, sa liwanag. Ayan o. Diba? Kita nyo yan o. Ganda tingnan, diba? At ito rin. At yun pala mga amigo, no, kahit sa limited edition at sa kanilang standard, yung motor na ito may features na po ito na combi brake system. Ito mga amigo, yung combi brake system na kapag nag-brake ka sa likuran ng 80% ay may kasama na 20% sa front brake natin na hindi mo na kailangan pa napigain to. Gets nyo? CBS combi brake system. Sa Honda lang po yan mga amigo. At yun mga amigo, no, sa front brake natin ay naka-disc brake, pero sa rear brake natin ay naka-mechanical drum brake pa din po siya. Pero, di ba? Malay natin balang araw may labas na Honda Beat na naka-disc brake na po lahat. Kaya ante-ante lang tayo. At gandang-ganda mga amigo sa design ng kanyang handle grip dito. Yan o. Hand grip pala mga amigo, hand grip. Ganang design pa. At sa upuan niya, na simple lang pero hindi siya madulas. Yun o, medyo nag-improve yung kanyang storage, medyo malalim na konti, pero siyempre helmet hindi pa rin kasya. Siguro yung helmet na parang sombrero kasya dito, may logo na bit dito. At gusto ko ito mga mister, meron siyang kanal labasan ng gas kapag umapaw dito, nasobrahan yung paglagay dahil yung naglalagay ng gas hindi siya nagbabandi. At ito mga miso, magaspang style dito. Ganda. Ang ganda ng Honda Beat. Sa tambuso natin, ganun pa rin po yung design ng tambuso niya. Wala pa rin po may binago sa kanilang version. Sa version 2 na siguro yan. Ito kasi feeling ko version 3 na ito dahil meron pa kasi ako nakita na Honda Beat na luma talaga mga amigo. Ganda ng kulay puti oh. Pero mas na-attract ako sa kulay ilaw eh. Tingnan yung mga amigo yung gilid niya. Ganda tingnan oh. May bangil siya dito. Ganda. Ano kaya yung brand ng gulong ng Honda Beat? Tingnan natin yung gulong ito. So yung brand ng gulong niya is Federal. Bah, nalapit pa mga amigo. Federal pala yung brand ng gulong niya dito. Kaya solid din mga amigo yung gulong na yan. Sa dashboard natin, siyempre, naka-analog pa rin yan, pero may maliit na digital dito mga amigo. Analog at digital. PGM FI fuel injection. At meron siyang side pocket dito. Yan dito. At ito mga megs, meron na po siyang charger port dito. Kaso, kailangan mo bumili ng outlet. Yan. Hindi po siya ready to charge. Pero at least meron siyang cover dito. Safe po. Para hindi po siya mabasa. Kaso nga lang maliit no. Maliit. Pero pwede mo naman lagay yung cellphone dito. Parang safe naman siya. Meron siyang hook at yan lang. Dito lang. Ang lapad naman ng kanyang gulay board dito. Malapad. Kaya magagamit talaga siya when it comes na pumunta ka ng mga palengke or mall. Sa rear brake natin, so signal lights, halogen, pero sa stoplight niya, LED yan. At kita naman yung kanyang design ng kanyang rear fender dito. Iwas putik. Kaya yun mga amigo, kung naghanap ka ng motor na 110cc at affordable price na may quality, na may pangalan, punta ka sa Honda at hanapin mo ang Honda Beat. Alright, thank you.